Hi, I'm Doc Al and welcome to MedTalk, your quick dose of health tips and medical insights. So let's get started. So sa video nito pag-usapan natin kung ano yung mga nararanasan natin sa emergency room o ano ba talaga yung mga expectation natin pagdating natin sa emergency room. Because in my experience as a medical practitioner or a doctor, in an emergency room situation, maraming mga pasyente na nawawala, nagagalit kasi hindi sila nai-entertain kaagad. So, ano ba yung mga expectations natin? Bakit tayo pumupunta ng emergency room? Kailan? Or ano yung mga situations na kailangan natin magpatingin sa doktor, especially dun sa emergency room setup? Ang mga common na dumadating sa emergency room is yung mga nakakaranas ng sudden onset abdominal pain, sudden onset of chest pain, nahihirapan huminga, nahihilo, sumasakit ang dibdib, nagtatai, nawawalan ng lakas or nawawalan ng malay. Yan yung mga situation niyo sa bahay na pwede kayong anytime pumunta ng emergency room. Pagdating naman natin doon sa emergency room, ano ang expectations natin? So usually iba't ibang scenario naman ang nakikita natin or nararanasan natin sa mga emergency room, lalo sa mga government hospital. Kasi minsan, maraming pasyente, so hindi ka kaagad nai-entertain, hindi ka kaagad na-accommodate, so hindi mo naiintindihan kung ano yung nangyayari dun sa emergency room. Akala natin minsan, ang doktor or si nurses, pinapabayaan tayo, wala silang ginagawa. So kung makikita ninyo, pag maraming pasyente, siyempre, dito sa Pilipinas, hindi naman ganun karami ang mga doctors na nandun sa emergency room or yung mga nurses natin. Minsan, isa o dalawang doktor ang nandun sa emergency room. So sila yung mag-cater. Doon sa mga malalaking hospital, like tertiary level of hospital, pagdating nun sa ER, departmentalized yan. Ang ibig kong sabihin, merong pediatric department, internal medicine, surgery, OB-GYN. So, kung ano yung condition mo, doon ka papunta sa specific department na yun. Kunwari, ang pasyente mo, mataas masyadong lagnat niya, inuubo, nahirapan huminga. Siyempre, pagdating mo sa emergency room, ang mag-cater sa iyo ay yung services ng pediatrics. Kung nandun ang doktor ng pediatrics or pediatrician, sila yung mag-accommodate sa iyo. Pero minsan, maraming pasyente, so iisang doktor ang naka-duty doon, iisang pediatrician ang naka-duty doon. So, yun lang talagang makaka-cater muna sa iyo and verily trying their best naman to accommodate everybody, but meron tayong tinatawag na triaging. Doon sa triaging na yun, inuuna muna kung ano yung mga pasyente na kailangan ng emergency management kaagad. Minsan, nire-revive. So, it depends. Depende sa category of the patient that are coming in the ER. Ang magawa natin dyan, pagdating natin doon, pagdating natin sa mga emergency room, we really have to observe muna kung marami bang pasyente or kung yung doktor o yung mga nurses, ano pa bang mga ginagawa nila kasi baka naman nag-revive. Kung na-experience ko, yung mga pasyente, mga ilan yun sila, I think mga 5 or 6. So, iba't ibang cases. May bata, may matanda, nahihirapan huminga, masakit ang dibdib, walang malay. Yung isa naman, bata, tapos inuubo, nilalagnat. So, siyempre, ang inuuna talaga, ina-accommodate dyan, yung mga dying. Kasi i-revive mo man yan. So, ang ginagawa ko usually dyan, in-explain ko lang dun sa other patients na, wait lang ha, kasi dito nagre-revive pa muna tayo. Naiintindihan naman nila. Pero, siguro, the one important thing that you can contribute as our client is that we really have to observe what is really happening in the emergency room. Unless otherwise na nakikita mo na walang ginagawa yung mga nurses or mga doctors, so that's the time I think you can talk to them na pwedeng paki-accommodate ang pasyente ko. Pero obviously naman minsan makikita nyo na busy masyado kasi nagre-revive nga. So, kayo na po bahala umintindi kasi hindi talaga kayang pagsasabay-sabayin yan i-entertain ni doctor or si nurses. So, meron tayong prioritization of the patient. Siyempre, inuuna natin yung pwedeng buhayin or kahit alam naman natin na sobrang
mahirap nang i-revive. But our task, our role, our responsibility is to really tingnan or manage in accordance with the need of the specific patient. Minsan makita nyo nakaupo ang doktor or nagsusulat. Akala nyo walang ginagawa. Pero once nakita nyo yung doktor na nagsusulat, ina-admit yung pasyente. Nag-admit yan siya. So, sa pag-admit ng doktor, we really have to take down or write the history and physical examination of the patients. Then doon sa ER, ina-assess, pag ma-assess na ng doktor kung itong pasyente na ito is for admission or bibigyan lang ng gamot and for observation, pag okay na siya, pwede na siya mag-discharge. Pero kalimitan, pag emergency room, na-admit ang mga pasyente kasi emergency cases yan. Pag ganun ang mangyari, kami mga doktor is talagang kinukuhaan ng history kung ano ba yung sequence of event. Kung ano yung nangyari sa pasyente doon sa bahay kasi importante po masyado yun. Ngayon, kung hindi niyo maibigay ang totoong nangyari or kung walang nakakapagsagot doon sa nangyari sa pasyente, nahihirapan ang doktor mag-initiate ng management yan kasi most of the time, ang basis for the management for the particular patient is through the history to the physical examination. Ngayon, kung paiba-iba ang sinasabi minsan ni Watcher, doon din kami nahihirapan. So, what I'm trying to say is that as much as possible, pag nagdadala kayo ng pasyente sa emergency room, sasamahan siya ng somebody who can really give an information, who really knows what went wrong, what happened at the house, or kung saan man yan inatake. Kasi mahirap na pag nag-interview ang doktor, wala siyang nakukuhang information. So, importante po talaga yan, yung mga nahihirapan huminga, sumisikip ang dibdib, nananakit ang dibdib. Particular po tayo dyan. May mga tinatanong po ang doktor na kailangan yung masagot para at least doon din nag-uumpisa kung ano yung mga nire-request, mga diagnostic examination, like mga x-ray, laboratory. Yan po yung basis natin. May mga patient or may mga watcher na nagre-request agad ng kunwari, Doc, ipa-x-ray namin ng pasyente. So, it doesn't work that way. No. We really have to wait for the decision of the doctor. So, ang role talaga natin dyan, pagdating natin sa emergency room, masasabi natin kung ano ang nangyari sa pasyente natin. Ano ang ginagawa niya prior to nangyari? Ilang taon na ba yan? Bago lang ba niya nararamdaman yan? Or pabalik-balik niyang nararamdaman? Ano ang mga scenario? Ano ang mga common ginagawa ng pasyente ninyo when they have an attack of a particular signs and symptoms? So, yun yung mga importante. Hindi tayo kaagad-agad na nagsasabi na ipa-x-ray agad or ipa-CT scan because it will always depend on the evaluation and the order of the attending physician or the resident on duty at the emergency room. Marami mga cases kasi dumadating, nanganganak, kung sa babae, biglang dinudugo, kung buntis, dinudugo yan. Meron namang pag-trauma cases, usually mga binabaril, nadidisgrasya. Iba't ibang case ng pasyente, iba't iba rin ang urgency ng pag-entertain sa kanila. Kasi kung nagkasabay yung inuubo, may lagnat, and then here comes the patient who had a vehicular accident and then medyo serious. Right away, ang gagawin ng doktor, i-shift mo na yung attention doon sa pasyente na yun na crash or binaril. Kasi we are really trying to prioritize them in as much as we can save the life or kung ano pa yung pwedeng gawin para may salba ang buhay nila as kumpara doon sa mga inuupo or nilalagnat na hindi naman masyado emergency. And then, kaya ko ito in-explain, at least maintindihan natin na, okay, ganun pala. So, it doesn't mean na andyan ang doktor, hindi kayo kagad nakikita. Ibig sabihin, mayroon pang nauna sa inyo. Alam nyo yung sa mga government hospital natin, especially the tertiary level of hospital, sobrang dami ng pasyente dumarating yan. So, being a government hospital, talagang expect mo na pag magating ka doon, marami kang makakasabayan. You can always understand kasi para hindi kayo ma-stress, hindi kayo ma-pressure. Pagdating nyo doon, huwag kayo mag-expect na makita ka agad kasi sa dami ng pasyente. Unless otherwise na, yun na nga yung sinabi ko ng pasyente,
is emergency. Kasi imposible naman na pag nakikita ng doktor na emergency masyadong pasyente nyo, hindi siya ma-accommodate. So, case-to-case basis yan. Kaya, yan yung mga nangyayari. At least, kahit pa paano, meron kayong mga idea kung ano ba yung mga dapat gawin. Yung mga nahihilo, kung nahihilo kayo mga ilang araw, mga 3 days or mga 1 week, siguro it's better na you can go to the OPD, outpatient department, not to the emergency room. Kasi nga, matagal kayo makikita doon kasi your conditions only requires a consultation at the OPD, not at the emergency room. So, at least, hindi kayo mainis, hindi kayo ma-stress. Kasi minsan, nai-encounter ko, hating gabi, pupunta doon, ilang araw na yung sakit ng ulo, mild headache, but still, they went to emergency room at the midnight just for that experience. So I advise na if that is the case, you can always go to the outpatient department. Minsan, pumupunta ng Saturday, Sunday kasi from Monday to Friday, walang time. So, when it comes to our health, we always have to prioritize. In-establish or merong mga OPD, at least anytime, pwede kayo magpunta doon, no? Para magkaintindihan tayo. I'm explaining this because we need to understand each other, the doctors, the patient, and the watchers, the family. You can at least have an idea. Kasi kami mga doktor talagang konti lang naman talaga kami. So, we always ask your total understanding because hindi naman pwede na hindi namin kayo ma-accommodate. But yun lang, we are categorizing or we are prioritizing the patient in accordance to their needs. So yun lang, kung nagustuhan mo yung video na to, please watch until the end. Kung meron kang gustong itanong, kung meron pang kulang dun sa sinabi ko, pwede kayo mag-comment down below para at least ma-address natin in our next videos. Maraming salamat sa inyong panunod. Thank you!